So, good morning guys. Gusto ko lang ipakita sa inyo ang update sa ating grow out. Ito po yung ating grow out ng ating crayfish ARC. So, as you can see, mababaw lang yung tubig niyan. Nasa 5 inches lang. Pero dapat mas mataas pa. Ngayon natuyuan na po. Pero kaya po niya ng 10 inches. So, ito. Kasi malabo yung tubig. Tinry ko pong manghuli ng ating mga krillings just to check how big na sila, kung gaano na sila kalaki. Ito na po sila ngayon. So, ating dinrap dito ay nasa mga 1 inch dati, ngayon 2 inches na po sila. Ayan na po ang ating mga crayfish. Ayan na po sila. Ito na po. So, nasa 2 inches na po yung mga yan. So, ilang buwan pa po, 2 buwan. Almost they will reach breeder size na po. Kasi based sa experience dun sa mga binil nating krillings, halos 5 months talagang pwede na silang i-breed. Yung laki nila. So, ganito lang po yung ating setup, trapal pan, walang aeration. Pero kailangan maintain mo yung water change po. So, dapat every week nagpapalit. Pero minsan po lumalagpas po doon. Hindi ko pa po nabibilang kung gaano po yung mortality. Pero syempre meron po cannibalism dito na nangyayari. Dahil hindi naman po lahat ng nagmomort nakakaligtas sa mga kasama nila. So, ang dinrap natin dito is nasa 75 pieces. So, hindi pa ako nag-accounting ba kung ilan po yung natira. Hopefully, marami pa pong nag-exist dito. Wala pong namamatay dahil sa water quality. Mine-maintain po natin ang pilit. Every week magpalit ng water. Hindi naman po total change. Kasi masyasyak naman po yung mga crayfish. Dapat at least kalate. And then yung ipapalit mong water is old water. Meaning, pinasingaw na po yung chlorine. So mga kahit 24 hours na napasingaw or ganito, minsan ang setup ko manipis yung flow ng water para nagmi-mix na siya sa hangin bago pa mapunta dun sa tubig. It will release na po yung chlorine dun sa water pag na-in-contact na po siya sa hangin. So mas mababa na po yung chlorine na nahahalo ngayon dun sa old water natin na nasa baba. So pag sa fish po, ganyan na po ang ginagawa ko. Pero sa crayfish po ay medyo may caution pa po ako. Kaya ang kinukuha kong water yung galing sa kabilang pan na kapapalit lang kahapon. Halimbawa, nagpalit ako kahapon nito. Pwede ko na po itong hiramin, pamalit dito sa, binawas ko dito sa kabila. So yun po yung aking method dito sa water change dito sa crayfish. Pero sa fish lang po, kung sa fish lang po, diretso bawas dagdag na po agad. Diretso sa nawasa. Pero ganun dapat, hindi yung malakas ang flow. Dapat nagmi-mix muna yung water sa air bago siya lumapag doon sa ating pan para at least bawas na yung chlorine. Maapektuhan po kasi yung ating isda. So yun lang po ang aking sharing for today. Ito po yung ating fish pan. Mga fish pan dito sa Cabanatuan. So thank you po for watching and God bless.